breaking through the eastern hills. Just you and me, while the earth stands still. Dashboard dreams of what could be in the great unknown. We have no map, we got no plans, just open road. Say you'll stay with me forever, say you'll be my only love. We can make it through whatever, say you'll be my only love. Feel the world turn into a brand new day. Watch the rising of the sun, the shadows start to run. Standing at the start of something great. See the hope that lines the sky, and we'll let it be our guide. I won't close my eyes. If we hold on tight, we'll keep going till we reach new heights, going further than we ever thought we could. We're on to something good. We won't let go, we'll keep pushing through the highs and lows, going further than we ever thought we could. We're on to something good. All I know, somehow we'll see this through. Every second that it takes is a sign we're on the way. Wait to the rhythm of the moment that we're making. The silver lining we'll find is worth the waiting. I think we're on to something good. If we hold on tight, we'll keep going till we reach new heights, going further than we ever thought we could. We're on to something good. We won't let go, we'll keep pushing through the highs and lows, going further than we ever thought we could. We're on to something good. On to something good. Hope that lines the sky, we'll let it be our guide. And if we hold on tight, we'll keep going till we reach new heights, going further than we ever thought we could. Yeah, we're on to something good. We won't let go, we'll keep pushing through the highs and lows, going further than we ever thought we could. Yeah, we're on to something good. Here we stand, the world awaits. We'll let the stars tonight light the way. Hand in hand, through light or rain. It's your constant love that gives me strength.
We got a beautiful story. Every moment on and on. We got a beautiful story, and we've only just begun. The best is yet to come. The best is yet to come. The best is yet to. The best is yet to come. Right here, on this ground where we are standing, holding dreams with open hands against the sky. So clear, it's better than we planned it. This rising sun was meant for you and I. We see it now. The story comes together. Beauty lives in every chapter. We feel it now. Nothing could be better. You and me, chasing down forever after. This truth, these words that we have spoken, giving purpose to the hope that we have found. There's proof in the days that lay before us, finding meaning in these moments playing out. We see it now. The story comes together. Beauty lives in every chapter.
pamadayaw, kimay sa nga kabsat, nga iso tagbalin, silim na isang officer tayo, nataraki nga lalaki, kapamidwanan to may ditoy nga mga rabid di sila mga isang officer. So, awan sa bali, Hermano Floridel Calacala. Iti Sentro Verbo Tibiag, Kapitan Tomas Rosales, Pangasinan. Ang amelingad ka dito dito nga hermano tayo. At tultuloy nga nagpamadayaw, kaditi nasiknan, parents and guardian, dagiti doang aglantip, iso awan sa bali, may isang may pangpangulumot ito Union Espiritista, Misioneros ni Isos, itika sa Nicolasan, Rosales, Pangasinan, Hermano Bonifacio Ignacio, and Eleanor Ignacio. Palakpakan tayo, ito nagabsat. Agpakasta iti Bangir, parents and guardian iti Nobia. May samot nga membro dito nga nagagat nga tumultulong iti sentro ti Podnong Ayat. Iso awan sa bali, Aurelio Baliton Senior, kini Hermana Margarita Baliton. Palakpakan tayo, ito nagabsat. At tultuloy nga pamadayaw, dagiti principal sponsors nagadumo dagitoy ngam ano sandak basit. Umuna, retired General Hermano Dario Rojas with Victoria Rojas. Pagkitayag manlatiman, tanong makita daman. Honorable Harry Bernabe, Barangay Kagawad, Marieta Gabin. Christian and Joanna Rose, nagmula ba sa inyong puso't isipan ang desisyon na magpakasal sa isa't isa sa pamamagitan ng Union Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada? Ang sagot lang is, when, hermano, or opo, hermano. Sa mga magulang naman, sang-ayon ba kayo sa pagpapakasal ng inyong mga anak na sina Christian at Joanna Rose? Salamat po. Sa mga ninong at ninang naman, tinatanggap ba ninyong yung mga tungkulin na maging ninong at ninang ni na Christian at Joanna Rose? Okay, salamat po. Christian, malugod mo bang tinatanggap si Joanna Rose upang maging iyong kabiyak at tanging asawa lamang? At kay Joanna Rose naman, malugod mo bang tinatanggap si Christian upang maging iyong kabiyak at tanging asawa? Christian and Joanna Rose, handa ba ninyong mahalin ang isa't isa bilang mag-asawa sa kabila ng kalusugan o karamdaman, kahirapan o kasaganaan, at sang-ayon ba kayo na tanging kamatayan lamang ang maaaring makapaghiwalay sa inyo bilang mag-asawa? Christian and Joanna Rose, sang-ayon ba kayo na isama ninyong yung mga magiging anak sa pagsimba o pagpunta sa sentro ng Union Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada? O bago po natin ipagpatuloy, isa po munang hermano, isang spiritual song nga muna bago natin ituloy ang pagpapaliwanag tungkol sa pagpapakasal, mga tungkulin ng mga magulang at mga ninong at ninang at tungkulin ng mga anak. Para
Banbanang mana sumambay amang lapit kaniya. Daytoy man di kapadasa, benu pagari kuta. Banbanang mana sumambay amang lapit kaniya. Jesus mo sa rin na paragin ka. Daytoy biyago kasinugo mo. Uwa ko Diyos kinkayawan ko. Dunteng man di bagyo, sigalay kitang linggo. Agari ka ingana tungkal biyago. Banbanang mga sumambay amang lapit kaniya. Daytoy man di kapadasa, benu pagari kuta. Banbanang mga sumambay amang lapit kaniya. Jesus mo sa rin na paragin ka. Jesus mo sa rin na paragin ka. Salamat, hermano. At sa pagpapatuloy ng pagpapaliwanag, narito pong aking anak na aking assistant rin. Pagpapaliwanag ng pag-aasawa. Ayon sa Kodigo ng Pamilya ng Pilipinas o yung Family Code ng 1990, Kapitulo 1, Article 1, ang pag-aasawa ay isang permanenteng pagsasama sa pagitan ng lalaki at ng babae, sang-ayon sa batas ng pagtatayo ng buhay na may pamilya. Ayon naman sa Kawikaan, chapter 18, verse 22, sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap o biyaya ng Panginoon. Kawikaan 19, verse 14, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Genesis chapter 2, verse 18 to 24. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalangko ng isang katulong niya. At pinangalan ng lalaki ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat ganid sa parang, datapwat sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki. At siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at makikipisan sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang laman. Ang Panginoong Diyos ay nilikha ang tadyang ng lalaki na babae upang ang lalaki ay dapat mahalin at alagaan ang kanyang asawa, at hindi siya dapat maging malupit sa kanya. Hindi ito kinuha mula sa kamay upang siya'y suntukin, at hindi rin mula sa paa upang siya'y tadyakan. Isang tadyang lamang ang kinuha ng Diyos, kaya't isa lamang ang dapat na maging asawa, hindi dalawa o higit pa.
Pagpapaliwanag ng mga anak. Ito yung mag-asawa. Ayon sa Efeso 6, versikulo 1 hanggang 3, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang inyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Kolosas Kapitulo 3, versikulo 20. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Deuteronomio 27, versikulo 16. Sumpain yaong sumira ng puri ng kanyang ama o ng kanyang ina, at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Kahit na mayroon na tayong asawa, kailangan pa rin nating mamahalin ang ating mga magulang. Mayroong ang kasabihan si Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Pagpapaliwanag ng mga magulang. Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Kolosas Kapitulo 3, versikulo 21. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. Efeso 4:26. Kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Awit 127 verse 3. Narito nga mga anak. Ang mga anak ay mana mula sa Panginoon, at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Kailangan tayong mga magulang na manalangin sa Panginoong Diyos upang gabayan ang ating mga anak. Nang sa gayon ay maging masunurin sila sa mga batas ng lipunan at sa mga utos ng Panginoon. Kahuli, ang pagpapaliwanag ng mga sponsor, ang mga ninong at mga ninang. Ayon sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 5, huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Hindi lamang dapat natin isipin ang kapakanan ng ating sariling pamilya, kundi dapat din nating isaalang-alang ang kapakanan ng pamilya ng kanilang itatatag, kasama na ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pag-asa, at ang kanilang pag-ibig. Palagi rin nating silang isasama sa ating mga panalangin upang ang kanilang pamilya ay maging matagumpay at maiwasan ang paghihiwalay. Rose, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang simbolo ng aking pag-ibig. Habang ito'y nakasuot sa iyong daliri, naway lagi mong maalala na ikaw ay napaligiran ng aking walang hanggang pagmamahal. Christian, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang simbolo ng aking pag-ibig. Habang ito ay nakasuot sa iyong daliri, naway lagi mong maalala na ikaw ay napaliligiran ng aking walang hanggang pagmamahal.
Tanggapin mo ang aras na ito bilang simbolo ng ating mga pagsisikap sa paghahanap buhay na gagamitin natin para sa ating itatayong pamilya. Oo. Tatanggapin at iingatan ko. Remain standing po. Hermano, napatag nga kari, please. Ayon sa 1 Corinto 13, versikulo 4 hanggang 8, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot,
Hindi inaalumana ang masama. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay pinabata, lahat ay paniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman o nauubos. Naway hindi mawala o maubos ang inyong pag-ibig, habang tumatagal ay tumitibay. Ang inyong pag-ibig ay patuloy na umuunlad, hindi bumababa o humihina. Malaki ang pagkakaiba ng pag-ibig at ng pagnanasa. Ang aras ay simbolo sa kikitahin sa paghahanap buhay ayon sa 1 Tesalonica 4:11. At pag-aralan ninyong maging matahimik, ay gawin ang inyong sariling gawain at kayo'y magpapagal ng iyong sariling mga kamay, na gaya ng aming ipinagbilin sa inyo. Ayon naman sa Kawikaan, Gs, versikulo 4, siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan, ngunit yumayaman ang kamay ng masipag. Matthew kapitulo 6, versikulo 33. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kailangan ang Panginoon muna bago ang lahat. Ang Biblia naman ay sumisimbolo sa salita ng Diyos. Ayon sa Hebreo, kapitulo 4, versikulo 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip ng mga haka ng puso. Ayon naman sa 2 Timoteo, kapitulo 3, versikulo 16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, at ikatututo na nasa katwiran. Yun lamang po. Magdasal po tayo. Ama naming nasa langit, Diyos na Abraham, Isaac at Jacob, kami po ay humihiling ng iyong bendisyon para sa bagong kasal na sina Christian at Joanna Rose. Bantayan at linisin mo po ang kanilang katawan at espiritu at patnubayan sila upang mamuhay ayon sa espiritu at hindi sa laman. Bigyan mo po sila ng matibay na pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Naway ang iyong makapangyarihang pangalan ang maging pundasyon ng kanilang pananampalataya, hindi ang ginto, pilak o anumang bagay na nakikita dito sa lupa. Hinihiling po namin na maging matagumpay ang kanilang itatayong pamilya at magkaroon ng mga anak na naniniwala sa inyong pangalan at sumusunod sa inyong mga utos ayon sa inyong kalooban. Iligtas mo po sila sa panganib, kalamidad, masasamang espiritu at masasamang tao. Patnubayan mo po sila upang maging maunlad ang kanilang buhay at maging modelo ng isang pamilya. Anayayahan mo po sila na sumunod sa mga aral ng Espiritismo sa pamamagitan ng Union Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada na inyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Christian, you may now kiss the bride. You seem so near yet so far. I hope in that way you'll be with me. A round of applause, please. This horizon, it's shining. Seems the daylight knows this is our time now. Where we're going, these dreams we're holding. Oh, and now we know it.
love.